Ilang Pilipino, dismayado na naman dahil sa panibago at mas marahas na pambobomba ng water cannon ng China sa resupply boat ng ating AFP. Kung makikita kasi natin sa video ay halos mawasak na ang ating barko sa lakas ng water cannon mula sa dalawang Coast Guard vessel ng China. Kaya naman hindi natin maiaalis sa ilang Pilipino ang pagnanais na gumanti na sa mga abusadong partidong komunista ng China. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga pinakaposibleng mangyari kung gaganti na ang Pilipinas laban sa agresyon ng China. Mayroong dalawang paraan upang gumanti ang Pilipinas laban sa China. Una ay ang paggamit ng water cannon gaya ng China at ang ikalawa ay ang tanggapin na ang iniaalok ng Amerika na makisali sa resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. At kung ang unang opsyon ang gagamitin ng Pilipinas ay tiyak na tatapatan lamang ito ng mas maraming water cannon mula sa mas maraming barko ng China. Bukod pa riyan ang mas maliit na resupply boat ng AFP ay hindi akma upang lagyan ng malalakas na uri ng water cannon gaya ng China. Kaya't patuloy itong mawawalan ng depensa laban sa water cannon ng China. Samantala ang PCG naman, kahit lagyan ng water cannons ay hindi naman ito makakalapit sa BRP Sierra Madre dahil gawa ito sa metal at may kalakihan ito, kaya't mas malaking bahagi nito ang nakalubog sa tubig. Kaya't hindi ito maaaring maglayag sa mababaw na bahagi ng Ayungin Shoal, kung kaya tanging mga bangka lamang ang maaaring makapagpadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Kaya't masakit man tanggapin ay talo pa rin tayo sa labanang ito. Kaya't kung gagawin natin iyon ay para na rin tayong nahulog sa patibong ng mga Chino, dahil kung mangyayari ang labanan ng water cannon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China ay hindi na malabong mauwi din ito sa direktang banggaan ng mga barko, kung saan ang may mas maraming barko ang matitira ang mananatili sa mga bahurang naririto upang tuluyang makontrol dahil wala na silang kalaban pang barko. Kaya't ang mas pinakaposibleng paraan upang makaganti ang Pilipinas laban sa agresyon ng China ay ang option number 2, kung saan ay sasama ang mga Amerikano sa resupply mission na ito. At kung ang Coast Guard vessel ang gagamitin ng Amerika sa pag-escort sa resupply mission ng AFP, ay tiyak makakaharap na rin ito ang mga bastos na Chino na nagsisiga-sigaan sa ating teritoryo. At sa unang paghaharap na ito ng Chinese Coast Guard at US Coast Guard sa resupply mission na ito, ay pinakaposibleng mag-radio challenge lamang ang China sa Amerika, sabay ang labas ng kanilang kamera upang ipakita sa mundo na inaapi sila ng mga Amerikano. Gayunpaman dahil nga sa sunod-sunod na paglabag ng China sa international law, ay tiyak mas marami pa rin ang papabor sa Pilipinas at mga Amerikano, kaya't hindi mapapaikot ng China ang mundo sa nais nilang naratibo na mangyari sa labanang ito, dahil ang joint patrol sa pagitan ng mga bansa sa mundo ay naaayon sa ilalim ng batas ng international law at ang regular na pagsisiwalat ng Pilipinas sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea simula ng manungkulan si PBBM ay isang matibay na ebidensya na mapanghahawakan ngayon ng US at Pilipinas laban sa China, dahil sa kabila ng matagal na pagtitiis ng Pilipinas sa kahibangan ng China ay patuloy pa rin silang nagsisiga-sigaan hindi lamang sa ating katubigan kundi pati na rin sa halos lahat ng kapitbahay nito sa Asia. Kaya't kung mag-e-escalate man ang gulong ito ay tiyak napakaraming bansa ang makakalaban ng mga Chino, kaya't hanggat maaari ay ayaw ng China na makialam ang US sa labanang ito, nang sa ganun ay tayo mismo ang makipaglaban sa kanila sa katubigang ito. Nang sa ganun kapag wala na tayong barko ay hindi na natin muli pang mapapasok ang bahaging ito ng ating teritoryo. Kaya't kung talagang nais nating makaganti sa China ay kakailanganin na natin ang presensya ng Amerika. At ang magiging pinakamasakit na ganti natin sa China ay makipagkasundo tayo sa Amerika na gumawa ng mga military bases sa ating mga isla. Sa paraang ito, bagamat pinahihintulutan natin ng US na makinabang sa ating mga teritoryo sa mga islang ito, ay magagawa naman nating mapangalagaan ito mula sa mapang-abusong mga Chino. Sa paraang ito ay mas magiging malapit pa tayo sa mga Amerikano na tiyak ay magdudulot din ng mas mataas na seguridad para sa bansa laban sa mga mapang-abusong komunistang partido. Kung iisipin kasi natin ang nais mangyari ng China, ay sundin natin ang mga terms and conditions nila dahil nais nilang ipabatid sa atin na wala tayong mapapala sa Amerika. Sa madaling salita, noon pa man ay nais na ng China na ilayo tayo sa impluensya ng Amerika. Subalit kasabay naman ito
ay ang pagiging balasubas nila sa ating mga isla. Kaya imbis na magtagumpay sila ay tila mas lalo lamang tayo ngayong dedepende sa Amerika. Isang masakit na katotohanan para sa isang bansa gaya ng Pilipinas na nangangailangang dumepende pa sa ibang bansa para lamang ipagtanggol ang ating mga isla. Gayunpaman kung uunahin natin ang kahihiyan ay dapat nating tanggapin ang katotohanan na hindi natin kayang makipagsabayan. Kaya't kung nais talaga nating gumanti ay kakailanganin natin na mas dumepende pa sa Amerika at makipagkasundo sa kanila na lagyan ng military bases ang ating mga isla. Pero syempre, may kapalit ang lahat ng ito na kadalasan ay hindi na inilalahad pa sa publiko. Subalit ang pinakaposibleng kapalit na pagtulong na ito ng Amerika ay ang paggamit rin mismo sa ating mga isla, gaya ng pag-e-explore ng langis sa bahaging ito ng ating teritoryo. Gayunpaman ay hindi naman natin masasabing makakasama ito dahil wala naman talaga tayong kakayahan sa panahong ito na galawin ang sarili nating teritoryo dahil sa banta ng mga Tsino. Kaya tanging Amerikano lamang ang magsisilbing pinakamabilis na solusyon ng Pilipinas laban sa mga Tsino. Kaya't makabubuti kung ipahahayag ng ating gobyerno na pinag-iisipan na nitong makipagkasundo sa mga Amerikano na tayuan ng military bases ang lahat ng ating teritoryo at papayagan nito ang mga Amerikano na mag-explore ng langis sa ating mga isla dahil sa mas agresibong panggigipit ng China. Dahil kung ganito ang maririnig ng China ay tiyak na mapapaisip sila kung papaano pa nila tayo ilalayo sa Amerika at kung papaano pa nila maaagaw ang ating mga isla. Kung narito na ang mga base militar ng Pilipinas at Amerika, maaaring hindi maganda ang salitang umasa sa iba, subalit magsisilbi naman na isang kahibangan ang sumabak sa isang labanan. Nakitang-kita naman ang kalalabasan ng laban, kaya't hindi kaduwagan ang paghingi ng tulong sa iba kung ang pakay naman ito ay matapatan lamang ang kahambugan ng iba. Tandaan natin na talamak ang paggamit ng sindikato sa bansang ito sa paggamit ng sangkatutak na cellphone, lalo na kapag may kinalaman sa pogo na kadalasan ay nasasangkot ang mga Tsino. Kaya't hindi malabo na nagagamit din nila ito upang palakasin ang boses ng pro-China sa bansang ito na naguudyok na gumanti na tayo ng water cannon sa mga Tsino nang sa ganon tayo ay makumpurmiso sa labanang ito na maaaring umubos sa ating mga barko at ang naratibong ikinakalat ng mga pro-China na kailangan nating layuan ng Amerika. Gayong sila na lamang ang ating susi laban sa China. Kaya't kung magiging mapanuri lamang tayo sa kung ano ang pakay ng mga illegal alien na Chinese sa bansang ito, ay madali nating mapagtatanto na posibleng nagiging daan sila upang matupad ang nais ng China. Napatulan na natin sila at sisihin natin ang Amerika sa tuluyang pagkawala ng ating mga isla. Kaya't hindi makabubuti para sa bansa na udyukan ng ating gobyerno na tapatan ang water cannon ng mga Tsino. Sa halip ay mas makabubuti kung hihingi na tayo ng tulong sa mga Amerikano upang matuldukan na ang panggigipit ng mga Tsino.